Kamusta kayo mga kakambing? Ang agang sumilong ng kambing ko, busog na sila. At syempre, kabi-kabila ang mga Christmas parties dito sa lugar natin. Alam nyo naman, ngayon ay may mga year-end party sila na tinatawag. Na ayun nga, sunod-sunod. At syempre, yung iba nating mga kakambing ay naghahanap ng mga ihahandang kambing. Yan. So yung video kong ito ay konting advice lamang sa mga mamimili o naghahanap sila na kambing na gagamitin sa kanila mga party. Okay, so dito tayo sa loob habang pinag-uusapan natin yan. At syempre, kung tatanungin nyo po, akin ay ubos na. Yan, wala na tayong available na pangkatay o yung pambenta natin. Kasi yung mga kambing ko na pang out nun, naunahan na kayo ng mga mabibilis, 'di ba? Yung mga mabibilis na maghanap ng kambing, lalo na yung mga malalapit dito sa amin, ginamit nila sa mga birthdays. So bago pa man mag-December, nakatay na nila yung mga pang-out natin. At nagamit na yung iba sa pampatugo ng yung alam niyo yun, sa mga nagbubuhos. Ayan. Ako hindi rin ako masyadong familiar doon, pero rinig ko lang sa kanila. Okay, hindi pa ako nakita ng actual na ganun kung paano yung ginagawa nila. Basta pupunta sila dito upang mamili ng mga kambing na kanilang kakatayin o paduduguin. Yan. So magkano nga ba ang kailangan mo kapag ikaw ay mamimili ng kambing? Kung ikaw ay low budget, so siguro maganda ka ng mga 3,000 hanggang 4. Yan. Low budget na yun ha. Sabihin, makakahanap ka na ng medyo mura-murang kambing sa 3,000 to 4,000. Yan. Kasi kung bababaan mo pa doon, bibigay sa'yo ay mga dumalaga o yung mga bagong walay. So kung balak mo silang karnihin ngayong paparating na Pasko at New Year, talo ka doon sa karne. Kung ang puhunan o kung ang budget mo lang para sa pangkarne o pangkatay ay 3,000, 2,500, mga ganon, 2,500 to 3,000, talo ka doon. So 3,000 meron ka siguro matatawaran mo na yun yung sagad ng tawad yung mga ganon. Pero kadalasan talaga niyan 3,500, 3,800, 4K. Yan. Pag dumating ka sa mga 4,500 hanggang mga 7, ayun, talagang panghandaan yun. At pwede ka na pag-share sa inyong mga kamag-anak, di ba? So makapaghanda kayo kung kayo ay pamilya na nasa mga 20, 30. Siguro makakatikim na lahat doon. Makakahigop-higop na ng papaitan, na sinunggao, coin champini. Yan, kakasya na yon sa mga 30 na tao. Yan, siguro. Bukod pa doon sa iba yung ulam sa Pasko o sa New Year o sa mga party nyo. Syempre, meron na kayong pandagdag doon na pampalasang kambing. Ayan. So, yun sa kambing pa lamang ha. Syempre, bukod pa dyan yung mga rekado nyo. Kaya mahal ang kambing. Pag pumunta tayo sa mga restaurant ng kambing, talagang mahal ang ganito kasi yung rekado pa niyan. Sabi mo na gumastos ka ng 4K sa kambing, so yung suplete mo pa, yung gagamitin mong butane, sabi mo na gastos ka ng 150 plus yung torch pa nun. Tapos yung tubig na gagamitin mo sa pagkakatay kasi marami yan. Tapos yung labor, yan. Pagkatapos syempre ng labor, meron ka pang mga sibuyas bawang, mga yun, mga toyo na ginagamit mo depende sa iyong timpla. Gaya nung aming party no sa farmers, ang dinala ko ay adobong kambing. Yan. So, inaadobo din ang kambing natin. Yan. Nagtimpla na yung aking mother. Yan, ang ginamit namin ay yung slow cooker nang sa ganoon na hindi puwersado yung yung pagpapalambot. Yan. Tapos matagal yung pagpapalambot. Siguro minagdamag namin yon sa slow cooker. Kaya maganda yung naging texture nung karne. Yung kumbaga madali siyang nguyain. Tapos tuwan-tuwa yung mga kasamang farmers at naglabas na ng galong-galong pondador. Ayan. So nagkalasingan at syempre nagkasiyahan din. Ayan, ganyan. So pag maganda-handa kayo ng pera, kaganon. Ngayon kung pampamilya naman, ay pwede kayong bumili na lang ng karne, 2 kilo. Ganun. So, 1 kilo nito, nasa 450 hanggang 700, depende sa takbo sa inyong lugar. At kung yung gagastusin mo, okay na yon sa pamilya ng 4, 5.
o 6, makakain na kayo lahat nun. So bukod pa syempre, bukod pa Ricardo, siguro gagastos ka ng mga 1.5, makakapagluto ka na ng mga potahe ng kambing na kaldereta o pwedeng adobo, sinunggaok. Kaso pag sinunggaok kasi bibili ka ng balat. Yan, tapos gusto mong papaitan, bibili ka ng laman loob na kambing. Okay, so depende sa luto. Yun, medyo mura-mura yung mga papaitan. Kasi parang ang mga laman loob ay nasa 350 per kilo, 400 din, ganun. Medyo mura siya ng konti kaysa dun sa karne. Okay, so ayan, gusto matipid, pamulutan, ganun. Pero kung pampamilya, syempre, karne. Yan, tsaka ang kambing, syempre, alam naman natin na healthy. Mas healthy siya, mas mababa yung cholesterol na makukuha natin sa karne ng kambing. Ayan. Syempre, kakaiba. Masarap, hindi yung pang-araw-araw mong kinakain. Okay? So, yun. Ngayon, update nyo ako kung kayo nag-enjoy sa inyong nilutong kambing sa darating na mga events ngayon. At syempre, mas maganda para in the future hindi na kami harapan maghanap. Syempre, mag-alaga na rin kayo ng inyong sariling kambing. Kahit backyard lang para pagka mga ganitong mga okasyon, meron kayong pwedeng katayin. Okay? Parang sa akin. Yan, dito. Ito ko sa inyo bago ko tapos itong video. Tapos tayo. Meron ako nakareserban dalawa. Doon sa walay sa paanakan. Yan. So, pag naisipan ko lang, pwede rin namang hindi. Yan. Kalambutan. Hello. Yan, kalambutan yung mga yan. Yan. So, hindi ko na siya ina-out kasi baka mamaya maisipan namin na magkatay. Di at least meron kaming kambing na magagamit. 'Di ba? O di may reserba lagi, dalawa pa yan. Pwedeng isa sa New Year, pwede isa sa Pasko. Pwede naman sa piyesta na, March naman ang piyesta dito. Ayan, depende kung kailan mo gusto. Kung ayaw naman, meron pa akong 3 kilong nakatabi dun sa ref. Yan, yun na lang ang timplahan namin. Pwede ko i-marinate. Pwedeng gawing adobo. 'Di ba? Kung ayaw naman, pwede to. Yan, yun ang kagandahan ng meron kang livestock o yung mga hayop na alaga sa iyong bakuran na anytime magkaroon man ng pandemic, magkaroon man ng taggutom, meron kang maluluto sa likod ng inyong bahay. O maluluto mo dahil meron kang alaga at pinaparami at nakakapagparami ng karne. Okay? So, hindi lamang karne, meron pa mga itlog at kung ano-ano pa na kanilang produkto. Okay, so sana kahit papaano nakatulong yung konting advice ko sa inyo at enjoy lang. Pag-aralan nyo unti-unti na sa ganun maranasan nyo rin yung ginagawa namin dito. Okay, so yun lang. Happy farming sa inyo and advance na Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, happy farming.